Fact boys, fact girls, anong lagay? Alam nyo ba na minsan isang simpleng gupit lang ng ribbon, isang piraso ng tela at isang pares ng gunting ay kayang magbago ng lahat? Oo, literal! Hindi lang ito basta ceremonial gimmick o pang photo op sa Facebook at TikTok. Sa likod ng simpleng aksyon ito, may masalimuot na kasaysayan, simbolismo at epekto sa tao at komunidad. Sumubaybay, subscribe, Fact your day, facts, size, and history. Sa pinakaugat nito, ang idea ng ribbon cutting ay hindi lang modernong konsepto. Sa sinaunang Europa, may kwento ng mga hari at lider na gumagamit ng tali o buntal upang markahan ang bagong proyekto o istruktura. Pagputol ng tali, sinasabi nila, "Eto, bago, sariwa, handa na." Minsan, ang unang mga ritual ay hindi rin planado. Halimbawa, noong 1900 sa England, may opisyal na nagbukas ng bagong tulay sa maliit na bayan. Walang elaborate na seremonya, ang mga residente lang ang nagdala ng pirasong tela. Isang hiwa, at boom! Ang unang simpleng ribbon cutting ay nagbigay ng excitement sa buong komunidad. Minsan, ang simpleng aksidente ang nagiging simula ng tradisyon. Hindi lang sa Europa, maraming kultura rin ang gumagamit ng tali o ribbons sa simbolikong paraan. Sa Japan, may Shinto rituals kung saan makukulay na tali ang ginagamit upang markahan ang sacred spaces at protektahan ang lugar mula sa masamang espiritu. Sa India naman, sa mga Hindu ceremonies, ribbons o band ang ginagamit upang italaga ang simula ng festival o proyekto bilang simbolo niyang sagradong koneksyon sa Diyos o Diyosa. Kaya makikita natin, ang ribbon ay higit pa sa dekorasyon, may espiritual at simbolikong kahulugan nito. Habang lumalaki ang interes sa public ceremonies, nag-evolve ang ribbon cutting mula sa simpleng piraso ng tela tungo sa mas elaborate na ritual. Halimbawa, ang oversized scissors, hindi lang ito pang drama sa visual. Sa psychology, ang laki ng props ay nagbibigay ng sense of authority and importance. Parang sinasabi ng leader o organisasyon, kami ang may kontrol sa bagong simula na ito. Ang kulay pula naman, classic choice sa buong mundo, ay nag-e-evoke ng energy, urgency, at excitement sa utak ng tao. Kaya kahit simpleng aktong ito, nagiging emotional trigger sa audience. Sa bawat paghiwa ng ribbon, literal na ipinapakita ng komunidad ang kanilang pananabik sa bagong oportunidad. Hindi lang ito personal, communal experience ito. Ang bawat kamay na nakikilahok at bawat mata na nakatingin ay sabay-sabay naglalagay ng energy at expectation para sa hinaharap. Parang silent agreement. Handa na tayo sa bago. Ngunit bakit oversized at pula ang ribbon sa karamihan ng ceremonies? May psychological explanation. Sa visual perception, mas malaki o dramatiko ang props, mas nagiging significant ang action sa mata ng audience. Tinatawag itong scale effect. Ang pulang ribbon naman ay classic sa color psychology. Energy, passion, alertness. Kaya kahit simpleng ribbon, nagiging powerful emotional cue. Bukod sa visual at emotional impact, ritualistic ang ribbon cutting. Sa bawat paghiwa, ipinapakita ng grupo o komunidad ang kolektibong hope at vision para sa hinaharap. Sa anthropology, maraming rituals ang may physical act para i-represent ang abstract idea. Ang ribbon cutting ay modernong bersyon nito, symbolic bridge mula sa ngayon patungo sa bago na may kasamang anticipation at optimism. Nakakatuwang isipin na nakaka-trigger din ito ng social cues. Kapag nakita ng tao ang ribbon cutting, subconscious nilang naiintindihan, may bagong oportunidad, may pagbabago. Sa corporate world, ginagamit ito bilang experience marker. Ayon sa Harvard Business Review, ceremonial openings tulad ng ribbon cutting tumataas ang engagement ng community sa proyekto o negosyo. Hindi lang awareness, kundi perceived value din. Parang magic trick, isang piraso ng tela, isang gunting, boom! Ang ordinaryong tao na-excite at na-engage. May isa pang layer, collective action at shared story. Ang komunidad sabay-sabay nagbubukas ng bagong chapter. Sa sociology, tinatawag itong symbolic interactionism. Ang action ay nagiging shared meaning at sa bawat pagputol, nagkakaroon ng emotional resonance.
Kaya kahit simpleng aktibidad, powerful tool ito sa social cohesion at identity. Hindi lang internal sa grupo, nakakaapekto rin sa perception ng external observers, investors, media, turista. Ang simpleng hiwa ng ribbon ay signal ng professionalism, bagong oportunidad at commitment sa hinaharap. At kung iniisip nyo na dekorasyon lang, mali ka. Sa politika, ginagamit ito bilang strategic tool para sa branding. Kapag mayor o presidente ang dumalo sa ribbon cutting ng ospital o tulay, nakikita ng publiko ang leader bilang visible at active sa development. Studies sa political science nagpapakita na ganitong visual participation nagbo-boost ng credibility at trust. Parang sinasabing, tingnan nyo, nag-aalaga kami at nagpo-provide para sa inyo. Sa ekonomiya rin, bawat ribbon cutting ay signal ng bagong investments at job opportunities. Research sa urban economics nagpapakita na ceremonial openings may measurable effects sa local business sentiment at property values. Kaya kahit simpleng hiwa ng ribbon, may indirect effects sa ekonomiya. Nakakatuwang isipin na pwede rin itong mag-viral sa social media. Isang mahusay na capture ng oversized scissors, pulang ribbon, at excited crowd, shareable content agad. Kapag na-share ng libo-libong tao, nagkakaroon ng digital echo at minsan, mas lumalakas ang public discourse, lalo na kung may political undertone. Ribbon cutting, modern magic trick sa collective conversation. May mga real-life examples rin. Sa isang barangay sa Mindanao, ang pagbubukas ng community center sa pamamagitan ng ceremonial ribbon cutting nagbunsod ng youth programs, literacy workshops at health initiatives. Domino effect, isang ceremonial gesture nagbukas ng maraming action sa komunidad. Minsan, mas subtle pero kapansin-pansin ang epekto. Paulit-ulit na nakikita ng komunidad ang ceremonial openings, nagiging bahagi ito ng collective mindset. Ang ribbon cutting, hindi momentary, nag-iiwan ng legacy, perception, at standard sa kung paano tinatanggap ang pagbabago at innovation. Sa global perspective, iba't ibang bansa may symbolic use ng ribbons. Sa UK, pink ribbon para sa breast cancer awareness, purple para sa domestic violence advocacy. Sa international climate movement, ribbons represent commitment sa sustainability. Sa Thailand, may Sai Sin ritual gamit puting tali para protektahan ang participants. Sa Mexico, makukulay na ribbon sa festival openings bilang simbolo ng prosperity at blessing. Isang simpleng piraso ng tela, versatile, ceremonial, spiritual at social tool depende sa konteksto. Sa digital age, hybrid at virtual na rin ang ribbon cutting events. May animation, virtual ribbons at digital scissors. Kahit walang physical na gunting o tela, nakukuha pa rin ng symbolic impact, bagong simula, excitement at engagement. Research sa virtual event management nagpapakita na kahit digitally simulated, na-e-evoke pa rin ng participants ang shared anticipation at sense of occasion. Ang pinaka-cool na bahagi, mula lokal na barangay, corporate offices hanggang international summits at virtual openings, parehong energy at excitement ang naipapadala. Ang simpleng piraso ng tela, nagiging connector ng tao, simbolo ng hope, at catalyst ng collective action. Kahit gaano kasimple ang ritual, may malalim at wide-reaching effects sa society, politics, economy, at culture. Sa huli, ang simpleng ribbon cutting ay hindi lang dekorasyon o photo op. Ito ay ritual, social cue, political strategy, economic signal, at collective hope sa isang hiwa ng tela at gunting. Kaya sa susunod na makita kayo ng ribbon cutting, tandaan, may mas malalim na kwento sa likod ng bawat hiwa, bawat kamay, bawat mata na nakatingin, at bawat energy na naglalakbay sa komunidad. Comment mo sa baba kung ano ang maaaring ipalit sa ribbon cutting. Matuto at matuwa, mga sikretong nakatago sa mga kwentong pambihira. Sumubaybay, subscribe, subscribe. Fact your daily facts, size and history. Fact your daily legends, what is a mystery. Fact your daily, bawat araw bagong discovery. Sumubaybay at matuto
your baby. Yo!